Ako si G, taga Nueva Ecija. Itong kwento ay karanasan po ng aking ama na isang tricycle driver. Nakasanayan na ni tatay na maaga siyang umaalis ng bahay para pumasada tapos gabi na rin kung makauwi. Sa loob ng halos ilang taon na ganoon ang trabaho ni tatay at kinabubuhay niya sa pamilya, wala siyang naging karanasang kababalaghan sa daan man o mga pasahero. May mga pagkakataon nga tinatanong namin na kung may kakaiba siyang naranasan, anong gagawin niya? Malimit no natugon ni tatay na hindi na niya iniisip yung mga ganong bagay dahil mas mahalaga sa kanya ang maapaghanap buhay at kumita ng pera. Dagdag pa niya, kung may mangyari man daw, depende na rin sa magiging sitwasyon. Hanggang sa isang gabi, nakaranas si tatay ng hindi karaniwang pangyayari. Ayon sa kwento niya, pauwi na siya nang may madaanan siyang isang dalaga. Mag-isa raw yung nakatayo habang nakaabang sa waiting shed na madadaanan ng kanyang tricycle. Para bang naghihintay ito ng masasakyan. Napansin nga ng dalaga na dadaan si tatay. Kaya agad daw yung kumaway. Noon din ay napansin ni tatay na tumindig ang mga balahibo niya sa batok at parang gininaw siya. Pero hindi niya yon pinansin. Lumapit siya sa dalaga sa waiting shed para sabihin dito na hindi na siya papasada dahil uuwi na nga siya. Kinausap naman daw siya ng dalaga na kung pwede ay siya ang huling ihatid nito, gayong yun na rin naman ang huling beses na magpapahatid siya sa kanilang bahay. Wala na rin kasing masasakyan ganoong oras ng gabi. Wala nang nagawa si tatay kundi pumayag. Nasasayangan din kasi siya sa ibabayad sa kanya. Sumakay na nga yung dalaga sa tricycle ni tatay at pinaandar naman niya to. Nagsimula na yung kanilang pagbiyahe. Sinabi rin ng dalaga sa kanya kung saan ito magpapahatid, kaya wala namang naging problema. Minabuti ni tatay na ituon yung atensyon niya sa dadaanan nila, gayong madilim na sa bahaging yon. Nang makalampas sila sa madilim na bahagi, habang patuloy sa pagbiyahe, naging panay ang tingin niya sa dalaga na tahimik lang din nakatingin sa dinadaanan nila. Gusto man niya itong kausapin pero pansin niyang parang medyo malungkot ito kaya hinayaan na lang ni tatay. Naisip niyang baka pagod ito at gusto lang din mag-isip-isip. Makalipas ng ilang sandali, nagulantang si tatay nang makita niya na nahihirapan sa paghinga yung dalaga. Nakahawak na ito sa dibdib nito. Nag-alala si tatay. Hindi nga lang niya magawang magtanong dito dahil hindi daw nito maibuka ang bibig para magsalita. Napatingin kay tatay yung dalaga habang naangiti na nagpakaba kay tatay. Naisip niya na bilisan na lang ang pagmamaneho. Pinanindigan na siya ng balahibo sa katawan. Pinagtaka naman yun ni tatay pero pinilit niyang huwag na lang pansinin. Dahil nataranta na rin siya noon, naisip niyang ihatid na lang yung babae sa bahay nila at nang makahingi sila ng tulong sa mga magulang nito. Hindi rin niya magawang lingunin ito dahil naatuon yung atensyon niya sa kanyang pagmamaneho at sa daan. Habang papalapit na sila sa bahay ng dalaga, kinikilabutan talaga si tatay. Bigla rin bumigat yung pakiramdam niya. Kaya nagdadalawang isip na rin sana siyang tumuloy pa. Iyon nga lang, dahil naisip niyang malapit na lang din naman at kailangan ng tulong ng babae, nagpatuloy na lang siya. Nang maarating nga siya sa bahay kung saan nagpapababa yung dalaga, ganoon na lang yung takot na naramdaman niya nang makitang may lamay doon. Bumaba pa nga raw noon si tatay para silipin kung sino yung nakaburol. Ganoon na lang ang pangingilabot nang makitang yung babaeng nakasakay sa kanyang tricycle at yung nakaburol ay magkamukhang magkamuka. Pinanghinaan daw siya ng tuhod noon para mapaupo. Napatingin naman raw yung mga taong naroon. Inalalayan nila si tatay at tinanong kung anong nangyari. Napatingin pa nga siya sa tricycle niya pero napailing na lang siya noon nang wala na yung babae. Nang lumapit nga yung ina ng dalagang hinatid niya doon, nagtanong pa siya kung may kambal ba yung kanyang anak. Wala raw. Tugon ng ina, nag-iisang anak lang daw nila yung dalagang namatay. Binawian daw ito ng buhay sa isang waiting shed kung saan ito madalas maghintay ng masasakyan pa uwi. Inatake raw ito sa puso.
matagal na raw yung may karamdaman. Napatitig si tatay sa ina ng dalaga at kinuwento sa kanya yung nangyari nung gabing yon. Hindi naman makapaniwala yung ginang. Siguro ay hindi patanggap o hindi pa nakakatawid yung dalaga kahit ilang araw na itong patay. Dagdag pa ng ginang, ililibing na raw yung kanyang anak kinaumagahan. Kaya raw pala balungkot yung babae dahil yun na pala yung huling gabi ng burol nito. Nang maging maayos yung pairamdam ni tatay, nagpaalam na lang siya sa ina ng dalagang hinatid niya. Hindi na rin ito nakatanggi nang bigyan siya ng pera. Habang pauwi nga raw si tatay noon, hindi mawala sa isip niya yung dalaga. Kinilabutan man siya pero mas awa yung naramdaman niya dahil medyo bata pa yung dalaga. Dahil na rin sa nangyaring yon, iniiwasan na rin ni tatay na pumasada ng gabing-gabi dahil naisip niya na baka hindi lang yon ang maranasan niya. Ito lang po ang kwento ng tatay ko. Pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakasulat. Kayo na ho ang bahalang mag-edit at sana marinig ko to sa inyong channel. Magandang gabi sa lahat. Jay na lang yung itawag niyo sa akin, Sir Bob. Personal na karanasan ko po ito ng mga panahong ginagabi pa ako sa biyahe dahil madalas ako mag-overtime sa work dito sa Pasig. Natatapos po ako sa trabaho ko sa opisina mga 10:00 na ng gabi. Dahil wala na gaanong masasakyan ng mga ganong oras sa area, mas pinipili ko na lang noon mag-taxi kahit pa na medyo may kamahalan ng bayad. Nangyari po pala to 10 years ago. Halos sa abot din ng 1 oras ang nagiging biyahe ko bago makauwi. Wala rin akong magawa noon kung hindi ang tiisin ng ganong eksena sa buhay dahil ayoko rin maghanap ng ibang trabaho. Ako lang din ang mahihirapan na umulit mula umpisa. Iyon na nga po. Kapag ganoong oras ang nagiging biyahe, hindi ko talaga hinahayaan yung sarili ko na makaidlip dun sa sinasakyan kahit pa inaantok. Baka kasi may ibang mangyari o kaya naman maaksidente yung sinasakyan. Kaya mas pinipili ko na lang nalibangin ang sarili ko sa pagtanaw sa madadaanan. Isang beses, mga ganong oras, lampas 10 PM na yung pagbiyahe ko pa uwi. Tahimik lang ako nagmamasid sa labas. Walang ano-ano, tumunog yung phone ko kaya kinuha ko muna para tingnan. Nang makita kong tumatawag si mama, sinagot ko agad. Hindi pa man ito nagtatanong, sinabi ko na yung location ko. Narinig ko pang napabuntong hininga na parang sobra yung pag-aalala niya. Nang tanungin ko siya kung anong problema, tinugunan lang niya ako na mag-ingat lang daw ako dahil masama ang kutob niya. Nasa ganoong estado nga ako nang biglang ihinto ni kuyang driver yung minamaneho niyang taxi. Nainis pa nga ako noon dahil biglaan yung pagpreno niya kaya nabitawan ko yung cellphone. Mabilis ko namang kinuha yun kung saan nahulog. At nang makuha, babalingan ko sana si kuya at pagsasabihan. Ganoon na lang yung pagtatakang naramdaman ko nang makita si kuyang driver na parang namumutla at takot na takot. Pansin ko ring parang nanigas siya sa inuupuan. Hindi ko na nagawang magtanong sa kanya at tiningnan na lang yung bahagi kung saan naatuon yung atensyon niya. Noon ko lang napagtanto kung bakit hininto nito yung pagmamaneho. Nagkaroon pala ng banggaan sa unahan. Alam kong hindi yon ang dahilan kung bakit ganoon yung takot sa mukha ni kuya. Nang sundan ko kasi kung saan siya nakatingin, napansin ko ang 3 taong naatayo malapit sa kumpulan ng mga tao. Dinadaanan lang sila ng mga taong natataranta dahil sa aksidenteng naganap, pero hindi sila umaalis doon. Nung mga oras na yon, alam kong hindi buhay na tao ang mga yon, kundi mga kaluluwa. Ilang sandali ring napako yung tingin ko sa mga yon, hanggang sa naagaw ang pansin ko ng isa sa kanila. Napansin kong mas mataas ang nasa gitna ng mga ito. Iba rin ang kasuotan niya. Nakapurong itim ito. Nanlaki ang mga mata ko nang sumagi sa isipan ko si kamatayan.
Dati, hindi ko alam kung totoo ba sila. Kahit marami ng kwento ang nagpapatunay na yung nakita ko, yung paglalarawan ng mga taong nakakita na raw sa kanya. Pinagpawisan ako ng malapot nun, lalo na nang biglang napalingon sa amin ang dalawa sa kanila. Nanatili namang nakatalikod nun yung hinihinala kong kamatayan na marahil ay ang sundo ng dalawang kaluluwang yon. Nanlamig nga ako nung makita yung dugo ang mga mukha nila. Hindi ako maagalaw sa kinauupuan ko nun. Hindi ko alam kung bakit ko sila nakikita dahil wala naman akong third eye. Nahimasmasan lang ako sa takot nang unti-unting nawala ang mga yon sa paningin ko. Hinanap ko pa nga at baka lumipat sila ng pwesto, pero hindi ko na sila nakita pa. Napaluha na lang ako nun sa sobrang kilabot at panginginig. Napansin ni Kuyang driver na umiiyak na ako, kaya napatanong siya sa akin. Hindi na nga ako nagulat nang itanong niya yung tungkol sa dalawang kaluluwang lalaki na kasama raw ng sundo nila. Tumugon lang din ako sa kanya. May third eye daw si Kuyang driver, kaya minsan daw ay nakakakita siya ng mga multo at nilalang. Nung may pwede ng daanan ng taxi na minamaneho niya, hindi na siya nagdalawang isip na umalis doon. Dagdag pa niya sa kwento, hindi lang yon ang mga naging karanasan niya sa loob ng maraming taong pamamasada niya tuwing gabi. Marami pa raw, pero hindi niya maiwasan ang matakot, lalo na kapag nakikita niya yung sundo ng mga naaksidente at namatay. Sinabi ko naman sa kanya na yun ang unang beses kong makakita ng ganon, kaya sobra talaga yung bumalot sa aking takot nun. Matapos ang usapan namin ni Kuyang driver, naging tahimik na yung buong biyahe namin hanggang sa maarating na ako sa tapat ng bahay. Matapos magbayad, nagpasalamat ako sa kanya at saka buwaba na. Pagpasok ko naman ng bahay, bumungad si mama na sobrang nag-aalala. Tinanong niya kung maayos lang ba ako dahil namumugto raw ang mga mata ko. Hindi ko na nailihim ang nakita ko ng gabing yon, kaya kinuwento ko sa kanya. Napa-sign of the cross naman siya at mahigpit akong sinabihan na sa lahat ng oras ay mag-iingat at magdadasal daw ako. Simula nga nun, tuwing ginagabi ako sa biyahe, imbis na pagmasdan yung dinadaanan, mas pinipili ko na lang magbasa ng libro para sa ganon makaiwas na ako sa mga kababalaghang pwede kong masaksihan sa kasagsagan ng biyahe sa gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay manarit ninyo. Hello boss, ako si Paul. Malimit akong gumala kasama yung mga barkada kong sina Jay at Rafi, kung saan-saan rin kami nakakarating dahil may sarili kaming mga motor. Kapag nagkakayayaan na gumala sa ibang lugar, hindi ako nakakatanggi pa. Isa nga sa hindi ko makakalimutang karanasan kasama sila ay nang isang hapong nag-aya si Rafi na magliwaliw. Dahil pare-pareho kaming walang ginagawa nung araw na yon, walang trabaho, hindi na kami tumanggi pa. Kanya-kanya kaming dala ng motor at sumunod na lang kami kung saan kami dadalhin na Rafi, sa may bandang Rizal. Hindi nga namin alam ni Jay kung saan kami dadalhin ng loko naming kaibigan, pero tuloy pa rin kami sa pagsunod sa kanya. Natigil nga lang kami nang makaramdam ng gutom at naghanap ng mga kainan. Medyo nakakalayo na rin kaming tatlo, kaya tinanong ko si Rafi kung saan ba yung balak nitong puntahan, gayong malayo na nga yung aming biniyahe. Pareho pa namin siyang nabatukan ni Jay nang sabihin niya sa amin na hindi niya alam kung saan yung patungo namin. Siguro sa Tanay o mas malayo pa, lampas ng Rizal. Dahil kakain pa kami ng mga sandaling yon, napag-usapan naming tatlo kung saan kami pupunta at nang may patunguhan naman ang aming lakad. Nagkasundo nga kaming tatlo na dumiretso na lang sa bahay ng kanyang lola Caldelaria dahil naisip niyang dalawin na lang yon. Naalala rin kasi niyang may magandang falls sa baryong yon na pwede naming puntahan. Pagkatapos nga ng pagkain, tumuloy na kaming tatlo sa pagbiyahe papunta sa kanyang lola
Naging madali naman noon ang biyahe at nakarating nga kami sa bahay nito. Nagulat pa yung matanda nang makita kami ni Rafi. Kilala na rin kami ng abuela niya nung minsang dumalaw ito sa bahay nila at nung isang beses na naapunta kami doon sa kanya. Tinanong pa niya kami kung bakit kami napadpad doon. Yung tugon lang namin, gusto namin siyang dalawin. Labis naman yung sayang naramdaman ng matanda. Hinayaan lang din niya kami maglibot-libot doon matapos ng maikling kwentuhan namin. Dahil hindi rin kami magtatagal doon, napagpasyahan naming magpunta sa falls. Naglibot lang kami ng kalahating oras at saka nagpasyang bumalik sa bahay ni Lola Candelaria. Pagbalik sa bahay, ipinaghanda pala kami nito ng makakain. Kumain na lang muna kami saka nakipagkwentuhan sa matanda. Tinanong pa nga niya kami kung doon kami matutulog, pero napailing kaming tatlo. Sinabi namin sa kanya na uuwi kami. Tumango naman noon si Lola Candelaria, tapos ipinagpatuloy ang pagkukwentuhan sa kanya. Nawili na nga kami at hindi na malaya ng oras. Padilim na ang paligid nang magpasya kami magpaalam sa kanya. Alam naming gagabihin kami sa biyahe pa uwi, pero wala naman kami naging pangamba nun. Wala rin kasi sa isip namin na may mangyayaring kakaiba sa aming tatlo. Nang makaalis na nga kami sa baryo ni Lola Candelaria, nakasunod lang kami ni Jay kay Rafi. Bali nasa hulihan ko pa si Jay noong mga sandaling yon. Inabot na nga kami ng gabi, pero wala kami naging pakialam. Nakasunod lang kami sa isa't isa hanggang sa pareho kami nagtaka noon nang makarinig kami ng pagaspas ng pakpak na parang may sumusunod sa amin. Kinabahan ako sa di malamang dahilan. May sumagi sa isipan ko na baka may naasunod nga sa amin. Napagpasyahan naming tatlo na tumigil, lalo na at nasa daan kami na halos walang katao-tao. Nagmatsyag kaming tatlo sa paligid. Laking pagtataka namin nang biglang tumigil yung pagaspas ng pakpak na narinig namin. Napatingin ako kay Jay noon na namumutla habang naapa ko ang tingin sa hindi kalayuan. Tatanungin ko pa nga sana siya kung anong nangyayari, pero may tinuro siya. Kaya tiningnan namin yung bahaging yon mula sa aming kinaroroonan. Nakita namin yung isang dambuhalang aso. Nanlaki ang mga mata ko dahil yun din ang unang beses na makakita ng ganong kalaking nilalang. Alam ko na hindi pangkaraniwan yung aso na yon dahil nagbabaga pa yung mga mata nito. Pareho kaming napatingin kay Rafi nang bigkasin niya ang katagang aswang. Naalala niya kasi yung naikwento sa kanya ni Lola Candelaria tungkol sa mga nilalang na yon. Kaya may kutob siya na baka aswang yung malaking aso na nakikita namin noong mga oras na yon. Dahil doon, dahan-dahan namin pinaandar ang motor. Napalingon pa kami sa malaking aso na nung mga sandaling yon ay nagsimula ng maglakad papunta sa amin. Napamura na nga ako noon dahil ayaw pang umandar ng mga motor namin. Hindi rin namin alam kung bakit ayaw umandar. Sinusubukan naming mapaandar ang mga yon. Napasalamat na lang ako nang biglang umandar na yung mga motor. Walang pagdadalawang isip no na bilisan ang pagpapatakbo namin palayo sa lugar na yon. Sinubukan ko mang tingnan sa side mirror kung naasunod yung malaking aso, pero hindi ko na to nakita. Nakarating naman kami sa daan kung saan marami ng mga sasakyan. Iyon nga lang, pakiramdam ko ay may kung ano pa ring patuloy na sumusunod sa aming tatlo. Gumaan na lang yung loob ko nang makauwi kami ng ligtas sa bahay. Kahit yung mga barkada ko, nakauwi rin noon sa kanilang bahay ng ligtas. Yun nga lang, nang magkita-kita kami, nagkwento si Rafi na sa aming tatlo mukhang siya raw ang natipuhan sundan ng aswang na yon. Dahil hanggang bahay ay nakarinig pa rin daw siya ng pagaspas ng malaking pakpak. Nakumpirma din niya sa kanyang mga magulang na aswang nga yung nakita namin. Nalaman din yun ni Lola Candelaria nang ikwento ni Rafi at hindi nga nagulat ang matanda, kayong kinutuban nga siya na susundan kami ng aswang mula sa kanilang baryo. Hindi lang niya nasabi sa amin dahil ayaw niya kaming takutin. Pero sana ng araw ay sinabi na lang niya bilang babala.
Mabuti na lang at hindi kami nagawang maabutan nito dahil kapag nagkataon na hindi kami makaalis sa daang iyon ay baka naging biktima kami ng aswang. Pabiro ko pa nga nung sinabi sa kanila na minsan lang kami kung gabihin sa biyahe pa uwi pero muntikan pa kaming maging hapunan ng aswang. Salamat sa oras, boss, at sana marinig ko to sa inyong channel. Inaabangan ko lagi ang mga uploads nyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin mo na lang akong Mads, 27 years old. Itong kwento ay tungkol sa naging karanasan ko nung nag-aaral pa ako sa college at nang minsang ginabi ako sa pagbiyahe pa uwi galing sa school. Miyembro po ako ng isang org dito sa aming school. Dahil doon, may mga pagkakataong ginagabi ako sa pag-uwi sa bahay. Isang beses nga nun, inaasahan ko nang gagabihin na naman ako dahil maraming gawain. Alam na yun ng mga magulang ko dahil ipinagpaalam ko rin at para hindi na rin sila mag-alala sa akin. Mga bandang 7:00 yon na matapos kami sa mga ginagawa. Kanya-kanya na kaming ligpit ng mga gamit. Habang ginagawa nga namin yon, nagtutuksuhan pa kami at nagkakatakutan. May iilan kasi sa mga kasamahan ko ang nananakot na baka may multo sa university namin. Marami na rin kasi kaming kwentong nadidinig tungkol doon pero wala pa naman akong nagiging karanasan ni isa. Nang matapos kaming lahat sa pagliligpit, sabay-sabay na rin kami lumabas ng school. Nagpaalam na rin ako noon sa mga kasamahan at dumiretso na sa paradahan ng jeep kung saan ako madalas sumasakay. Sakto rin na mga ganong oras, mag-aalas 8, ang huling biyahe patungo sa aming lugar. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sumakay agad sa kahuli-huliang jeep na nakatambay doon. Pagkasakay ko pa lang, hindi ko maipaliwanag kung bakit matinding kilabot na yung naramdaman ko. Pinanindigan ako ng balahibo noong mga oras na yon. Kaya pinasadahan ko ng tingin yung mga pasaherong nakasakay kasama ko. Ganoon na lang yung kabang naramdaman ko nang mapansing na atitig sila lahat sa akin. Pairamdam ko pa nun ay parang may kasama akong sumakay na sila lang ang nakakakita. Ang ipinagtaka ko pa ay kung bakit para silang takot na nakatingin sa akin. Napalingon ako para alamin dahil baka may nakasunod sa akin. Pero wala naman ako nakitang iba. Napailing pa ako dahil nawirduhan ako sa mga kilos sa mga kasabay kong pasahero. Yung ilan pa nga sa kanila, bahagya pang lumayo sa akin. Umupo na lang ako noon at hindi na pinansin yung mga pinupukol nilang tingin sa akin. Napahinga naman ako ng maluwag nang magsimula na ang biyahe. Tinuon ko na lang yung tingin ko noon sa daanan. Kahit nilalamig ng mga oras na yon, hinayaan ko na lang din. Yun nga lang, hindi ko pa rin maipaliwanag noon kung bakit pasulyap-sulyap yung mga pasaherong kasama ko sa jeep. Pansin ko na maging si Manong driver, tinapunan na ako ng tingin. Mapapansin mo talaga yung takot sa kanila. Napakunot noo ako at na-curious kung bakit nga ba ganun yung mga taong kasama ko noong mga oras na yon. Sobrang lamig na noon na napapayakap na nga ako. Iginala ko na lang yung paningin ko sa kabuuan ng jeep, maging sa likuran ko. Feeling ko noon may gusto silang sabihin sa akin pero walang nagsasalita. Para bang pinipigilan nila na may sabihin sa akin. Hanggang sa bumaba yung dalawang pasahero at ang dumaan sa harapan ko, halos hindi sila makatingin sa akin at nagmamadaling makababa. Bahagyaring lumapit sa akin yung isang pasahero at sinenyasan akong tingnan yung likuran ko. Pagkatapos niyang gawin yon, muli itong lumayo sa akin na para bang kung anong sumindak sa kanya. Nang sundin ko siya, wala pa rin akong nakikita, kaya napailing na lang ako. Nung mga sandaling yon, pareho kaming napatingin kay Manong driver nang tanungin ako nito kung saan ako bababa. Sinabi ko naman sa kanya kung saan bahagi at agad naman niya akong tinanguan. Tahimik lang noon ang naging biyahe hanggang sa maarating na nga ako sa dapat kong bababaan.
Nang pinahinto ni Manong yung jeep, mabilis akong bumaba para iabot sa kanya mismo yung bayad. Nakita ko na asunod ng tingin yung ibang pasahero sa akin. Nang nasa tapat na nga ako nito, matinding kilabot yung naramdaman nung nagsabi siya sa akin na sa lahat daw ng mga estudyanteng lumabas sa university kung saan ako nag-aaral, ako pa raw yung napiling sundan. Naudlot pa siya sa pagsasalita at bahagyang napatingin sa likuran ko. Gusto ko mang tanungin si Manong driver kung anong ibig niyang sabihin. Natatakot din naman akong malaman nun. Minabuti ko na lang na tumahimik. Nung iabot niya sa akin yung sukli, pabulong pa siya nagsabi na may lalaking maitim daw na parang nasunog ang buong katawan. Nakasunod daw ito sa akin at nasa likuran ko. Nagkatitigan pa kami nito at pabulong din ako nagsabi sa kanya na wala akong nakikita gaya ng sinasabi niya. Halos maiyak na ako nang marinig ko yung sinabi niyang yon. Gusto ko mang lumingon para tingnan yung lalaking tinutukoy niya, pero napansin kong napailing-iling siya na para bang sinasabi sa akin na wag kong gagawin. Nang umalis na yung jeep, doon ko lang naramdaman yung matinding kilabot. Nang maglakad na ako, pakiramdam ko nga ay may nakasunod sa akin. Halos nanginginig din yung mga tuhod ko habang naglalakad pa uwi. Hindi ko na rin napigilan ng sarili at lumingon ako. Noong mga oras na yon, nakita ko yung lalaking maitim na para bang nasunog yung buong katawan. Yung sinabi ni Manong driver. Yung mga mata lang nito yung kulay puti at parang nagliliwanag pa. Titig na titig din siya sa akin, kaya halos maihina nga ako nun. Sobra na akong kinilabutan nun, pero kinalma ko ang sarili ko at nagpatuloy sa paglalakad. Sumagi kasi sa isipan ko na kapag matatakot ako at papansinin, baka sundan ako nito at hindi natantanan. Buti naman din na arating na ako sa bahay. Namumutla na ako pagpasok at naikwento ko yon sa nanay ko. Pinagsabihan ako ni nanay na sa susunod ay huwag na magpapagabi sa biyahe kung ayaw kong maulit yung ganoong pangyayari. Tumango na lang ako nun. Sa ilang buwan ko nun bumabiyahe sa gabi ay yun ang first time na maranasan ko yun. Napagtanto ko rin na ganoon din siguro ang takot ng mga pasaherong nakasabay ko noong mga oras na yon dahil nakikita nila yung kung ano mang sumusunod sa akin habang ako naman ay hindi pa yun nakita agad. Naisip ko, paano kaya nangyari yon? Lahat kaya sila ay bukas ang third eye? Naisip ko rin na siguro dahil sa takot ko sa sinabi ni Manong, kaya kalaunan nakita ko rin yung maitim na nilalang na yon. Hanggang sa ngayon, tinatanong ko pa rin yung sarili ko kung sa university pa talaga namin ang galing yung nilalang na yon. Ano kaya yung nangyari sa kanya? Higit sa lahat, bakit ako yung napili niyang samahan sa pagbiyahe nung gabing yon? Ganun marami nga naman lumabas ng mga estudyante. Yun na rin naman ang una at huling beses na naranasan ko yun. Taga Cavite pala ako, sir. Hindi ko na lang babanggitin kung saan dito sa Cavite yung university na tinutukoy ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay mabasa nyo to.